Sa gitna ng sama ng panahon noong nakaraang linggo, ito na nga po pala yung update doon sa tatlong puppy na nilapit sa atin ng isang reporter na nakuha ng taga-dog pound. Finally, after 2 weeks, natubos na po namin sila at kumpleto po namin silang nakuha. Kaya wala na po kayong dapat ipag-alala. Bali, nung nakaraang linggo pa talaga, marami na kaming kinokontak, nakikipag-coordinate kami. Syempre, humihingi din kami ng tulong at advice sa maraming tao. Tulad nga nung ginawa namin sa post. Ang kaso, sunod-sunod naman yung araw ng pag-ulan. At hindi lang basta ulan, talagang bagyo yung dumaan sa atin. At wala din kami masyadong makontak noong mga panahon na yun sa dog pound dahil nga sa nagkansela ng pasok yung government. Taman-tama na tiyempuhan namin nung Friday ng umaga, pagka-out namin sa work, dumiretso na kagad kami doon sa dog pound. Based din kasi doon sa contact namin at sa mga hiningan namin ng tulong, pwede na daw po namin puntahan sila dahil nga may pasok na. Alam ko po maraming mga side comments na kung ano-ano, pero pakiusap ko lang po sa inyong lahat. Wala din naman po masama kung magiging knowledgeable tayo about dun sa ordinance or sa batas. At inaamin ko, kami din naman po, lately na lang din po namin yan nalaman. Hindi rin po talaga kami fully aware dyan dahil nga first time din namin mag-rescue ng mga aso na nahuli ng dog pound. Pero dahil na lang din sa magandang pakiusapan at pagbibigay ng assurance doon sa dog pound ng IMUS, nagawa namin ng paraan. Binigyan kami ng malaking discount. Kaya yun na lang po ang isipin natin. Isipin po natin maging positive na di bali na may penalty fee kami na binayaran. Basta pinapangako ko po sa inyo na bigyan po kami ng malaking discount at maraming salamat din po kay Mr. Gilbert Remulla ng City Pound ng IMUS. Kundi po dahil sa kanya at sa mga contact din po namin na ayaw na lang din po namin pangalanan, hindi po magiging imposible ang lahat. Nung una, nakipag-coordinate muna kami, nakipag-usap ng maayos, nagbigay ng assurance, kaya talagang dalawa kaming mag-asawa ang pumunta doon. Binigay namin yung mga proof, nag-fill up kami ng mga form dahil nga hindi rin nila pwedeng i-release yung mga puppies na hindi na injectionan ng microchip at anti-rabies. Marahil marami sa inyo ang magtatanong kung bakit in-injectionan sila ng microchip at anti-rabies. Part po yun ng protocol. Hindi po sila i-release kapag hindi po sila na-injectionan. And part po yun ng fee na binabayaran sa kanila kung tutuusin. Pero dahil nga sa magandang pakiusapan, naging posible po ang lahat ng yon. Alam nyo ba, na-amaze din talaga ako nung pagkapunta ko dun sa dog pound dahil maayos yung opisina nila. Malinis. Pero nga, syempre hindi naman lahat perfect. Pero kasama na rin po sa project nila Sir Gilbert na magkaroon ng improvement yung dog pound nila. Inaantay na lang nila yung approval for the budget. At kami din naman po as advocate ng pag-rescue, pagpapakain sa mga dogs and cats. Syempre, supportado din namin sila. Sa laki din naman yung tinulong nila para sa amin. At syempre, yun din naman ang tanging hiling namin na magkaroon sila ng sapat na budget para sa mga nandiyan sa dog pound. Pero kung tutuusin, hanggat kaya po natin maging responsable na owner, gawin po natin ang lahat para sa kanila. Sino ba naman ang gusto dumami sila doon, di ba? Kaya lang naman din sila dumadami dahil sa mga aso, pusa na mga hindi nakapon, na dumami na lang din sila at mga napabayaan na mga alaga. Or kung kaya pa po natin tubusin sila, sana gawin po natin ang lahat. Turing po natin sila na parte ng pamilya natin na kapag nawawala po sila o hindi natin makita, sana po gawin natin ang lahat para makabalik sa atin. Hindi man po namin magawa na kunin silang lahat ang nasa dog pound, pero malaking kabawasan at malaking bagay na rin po itong nagawa namin para sa mga tuta na to. Nung in-injectionan sila, syempre medyo mataas yung vial at medyo naging matamlay sila. Ganun naman talaga pag ini-injectionan ng microchip at anti-rabies. Kaya hindi na muna namin sila diniretso agad doon sa may adapter nila. Pinakontain muna namin sila kay Sir Kelvin. At kudos nga din po pala kay Sir Kelvin. Maraming salamat, sir, sa lahat ng tulong na ginagawa nyo sa amin. Bukod sa paghahatid, talagang simula sa pagpunta doon, kasama namin siya. Pinakontain muna namin sila dahil nga para hindi naman sila malamog sa biyahe. At syempre, para medyo makarecover muna sila at maging masigla. Nung nandun naman na sila kay Sir Kelvin at nung nilaro-laro siya at nung nakakain na sila, nakainom ng tubig, medyo bumalik na rin talaga yung sigla nila. Maayos po ang lahat ng naging usapan namin ni Sir Gilbert. Lahat po ng assurance, mga form, mga datas, mga identity ng mga aso na to, lahat po yun inasikaso namin. Ako na rin po ang nag-register sa kanila, sa microchip nila. At babalita ko lang din po sa inyo ang good news. Binigyan ko na po sila ng pangalan para hindi na rin po magkalituhan. Isa po kasing black, brown, at white tong mga aso na to. Dahil nga sa tatlo silang babae, pinulad ko na lang sa pangalan ng Powerpuff Girls. Bali ang pangalan po nila, Blossom doon sa kulay black, Bubbles naman po doon sa brown, at doon naman po sa white, Buttercup. Magpapasalamat
nagpapasalamat lang din po ako ng taos-puso sa lahat ng tao na tumulong sa amin. Simula sa mga nagko-comments, nag-share, tumulong sa amin financially, at sa mga lahat ng tumulong sa amin makipag-coordinate sa Pound. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa mga taong nagdadasal na makuha namin sila as soon as possible. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo at panonood nyo po sa amin.